tinatawag na reclamation, balak tabunan na ng 148 hektare ng lupa ang bahagi ng Manila Bay. Pero ang ilang grupo umaalma sa planong ito dahil sa di umano'y masamang epekto nito sa kalikasan. Posible rin daw hindi na masilayan ang tanyag na sunset o takip silim sa Manila Bay. Narito ang aming special report. Mukhang pangkaraniwang baybayin lamang ang Manila Bay. Pero bandang alas 5:30 ng hapon, tsaka matatanaw ang natatangi nitong yaman. Ang pagpapahinga ng liwanag, ang tanawin ng takip silim. Pero sa mga susunod na taon, maaring magbago na to. 3 panibagong isla kasi ang pinaplanong itayo sa Manila Bay ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Philippine Reclamation Authority o PRA at Manila Gold Coast Development Corporation. Sa mga malilikhang isla maglalagay ng mga pasyalan, hotel at mall. Plano ring ilagay roon ang bagong Manila City Hall at mga gusali para sa mga opisina. Isang engranding tulay ang magdudugtong sa mga isla at sa mismong baybayin. Tatawagin itong Solar City. Sa reclamation, you can create the land, but it must have to be done properly. Ibig sabihin, you have to undertake thorough studies to be able to establish the viability technically, environmentally, and economically. Kung matutuloy, inaasahang mapapasiglaro nito ang turismo ng Maynila. Marami ring trabahong malilikha. We will have a better and a quality space for our development. Alam mo, Manila is already overcrowded. It will contribute greatly to our revenue. And number 3, provide more employment. Pero hindi lahat sang-ayon sa plano. Ang SOS Manila Bay Coalition na binubuo ng iba't ibang organisasyon, naglunsad ng isang online petition para matigil ang planong reclamation dahil iilan lamang daw ang makikinabang dito. Palalalain din daw nito ang pagbaha sa Maynila. You need a broader cost-benefit analysis. You need an objective team that will look at it from a multidisciplinary perspective. And we must make sure that there is authentic social consultation. We're talking of long-term, no? It's not, o sige, magkakatrabaho yung gagawa ng reclamation, magkakatrabaho yung gagawa ng mga buildings, but at what cost, no? Ayon pa sa grupo, matatakpan din daw ng Solar City ang maganda at pamosong Manila Bay Sunset. Walang presyo yung lugar na yun. It's priceless eh. Hindi mo pwedeng ipagpalit basta-basta lamang sa reclamation. No? So, I hope that the City of Manila realizes that this area is something that needs to be preserved. There are other areas in the City of Manila na pwedeng ayusin. No? Itinanggi rin ng Gold Coast ang paratang ng grupo na matatakpan ng tanawin ng sunset sa Manila Bay. The reclamation will not also affect the sunset. The sun will still set in that area. Ang nakamamanghang tanawin ng takip silim o ang mga benepisyo na hatid ng malaking proyekto. Maliwanag na ang isyong ito nararapat suriin at intindihing mabuti kung alin ang mas mahalaga.